Sa video na ito, ipapakita natin na hindi lahat na tinuturing na respetado sa lipunan ay dapat pagkatiwalaan. Bakit biglang kinuha ng kilalang mabait na Navy ang isang babae? At ano ang mga malulupit na dinanas nito sa kamay ng isang makamundong lalaki? Tara, alamin natin ang kwento ni Cara Robinson. Ang bayan ni Cara ay sa Lexington, South Carolina. Ito'y ligtas na lugar. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago noong June 24, 2002. Nang ang pagtulog sa bahay ng kaibigan ay nauwi sa isang nakakatakot na pangyayari. Kakakuha lang ni Heather ng kanyang lisensya sa pagmamaneho. Gusto ni Cara na magstay sa bahay ni Heather para mag-sleepover. Dahil plano nila na pumunta sa lawa kinabukasan. Natuwa sila dahil makakapunta na sila sa lawa na hindi na kailangan makisakay at ihatid. Ngunit hindi nila nakita ang lawa ng araw na iyon. Habang naghahanda sila para sa kanilang lakad, tumawag si Heather sa kanyang ina para pag-usapan ng kanilang plano. Sinabi ng ina na diligan muna ang mga halaman bago umalis. Kaya inoffer ni Cara na gawin ito habang naliligo ang kanyang kaibigan. Nakapadyama pa rin siya na magdilig ng mga halaman sa labas ng bahay ni Heather. Ilang sandali, isang kotse ang pumasok sa driveway. Iniisip ni Cara na bisita ito ng pamilya ni Heather. Ang driver ay nakasuot ng malinis na button-down na t-shirt at meron itong baseball cap. Tila isang ordinaryong tao. May hawak siya mga pamphlets at sinabing pinamimigay ito sa mga kapitbahay. Tinanong niya kung nasaan ang mga magulang at sinabi ni Cara na ito ay bahay ng kanyang kaibigan at wala ang mga magulang ni Heather. Nang kumpirmahin ito ng lalaki, lumapit siya kay Cara. Kunwari binibigay ang pamphlet. Ngunit kinagulat ni Cara ang kanyang sumunod na aksyon. Ang lalaki ay naglabas ng armas gamit ang kanyang isang kamay at nilagay ito sa liig ni Cara. Inutusan siyang pumasok sa kanyang sasakyan ng tahimik. Sa harap ng isang mataas na lalaki na may hawak na armas, wala nang magawa si Cara kundi sumunod. Dinala siya ng lalaki sa likod ng kanyang kotse kung saan naghihintay ang isang malaking plastik na lalagyan. Pumasok si Cara sa loob ng lalagyan at sinara ng lalaki ang takip upang itago siya sa loob. Pagkatapos, pinaandar ng taong dumukot ang kotse at nagmaneho. Ang magagawa lamang ni Cara ay alalahanin ang bawat liko at mga tunog na naririnig niya. Umaasang makakatulong ang lahat ng impormasyong ito upang makabalik siya sa bahay. Ilang sandali lang, si Heather ay natapos ng maligo at napansin niyang may mali. Hindi makita si Cara. At ang hose na ginagamit niya para sa pagdidilig ay patuloy na tumutulo. Na makaramdam ng takot, tinawagan niya ang ina ni Cara. Sabi ng ina, habang ako'y nagla-lunch, nakatanggap ako ng tawag mula kay Heather at sinabi niya na nawawala si Cara. Ang mga magulang ni Cara ay hiwalay, kaya ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa Georgia nang tawagan siya ng kanyang dating asawa upang ipaalam na nawawala ang kanilang anak. Sabi ng ama, nawawala? Anong ibig sabihin nun? Ang mga tao sa paligid ko ay nagsabing ang aking mukha ay naging blanko. Agad na tinawagan ng mga pulis ang kanyang pamilya upang magsagawa ng investigasyon. Sa kabutihang palad, mayroon silang saksi, isang kapitbahay, ang nagsasabi na nakita niya si Cara na sumakay sa isang berteng sasakyan. Ang sasakyan ay isang Trans Am, isa itong vintage sports car. Hindi nakakita ang kapitbahay ng anumang kakaiba. Walang bakas na nag-struggle si Cara. Walang dahilan upang maghinala sa puntong iyon. Sa kabila ng pahayag ng saksi, tinanong ng mga pulis kung si Cara ba ay kusang umalis o tumakas. Dahil karaniwan na ang mga ulat ng mga runaway na teenager sa kanilang departamento. Pinayuhan lamang ng pulisya ang ina ni Cara na umuwi
at hintayin ang tawag ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, alam ng mga mahal sa buhay ni Kara na hindi siya basta-basta aalis nang hindi nagsasabi kahit kanino. Habang naganap ang mga ito, ang dumukot kay Kara ay huminto sa gilid ng kalsada kung saan walang makakakita sa kanila. Binuksan niya ang takip ng lalagyan at kalmadong sinabi kay Kara na tatalian at tatakpan niya ang bibig ni Kara. Walang ginawa si Kara dahil alam niyang maaring bunutin ng lalaki ang armas sa anumang sandali. Nagpatuloy itong nagmaneho ng ilan pang mga minuto bago pumasok ang lalaki sa isang driveway. Mula sa loob ng lalagyan, narinig ni Kara ang mga tao sa labas, ngunit binalaan siya ng lalaki na huwag gumawa ng ingay. Habang binibitbit ang lalagyan, palabas ng kotse at papunta sa kanyang apartment. Ilang sandali, sa wakas, pinalabas ang bihag na si Kara mula sa lalagyan at nakapasok na sa tahanan ng lalaki. Tinanggal niya ang mga tali at inulit na mayroon siyang armas at maaring paputukan si Kara kung susubukan niyang tumakas o humingi ng tulong. Pagkatapos, dinala niya si Kara sa kwarto at binigay ang mga patakaran na dapat sundin. Dapat tandaan ni Kara na laging may dalang armas ang lalaki at kailangan niyang sundin ang mga utos nito at kung hindi ay may nakaabang na parusa para sa kanya. Tinatanong din ng lalaki ang kanyang bihag tungkol sa kanyang buhay. Tinanong kung kaninong bahay siya naroon, kung may kasintahan siya at kung may karanasan na siya sa mga ganitong sitwasyon. Nang masagot siya ni Kara, alam na niya kung ano ang layunin ng mga nangunguha. Sa tulad niya ng mga babaeng bihag. Dahil mayroong patalim at armasang lalaki, pinilit niya kunin ang pagkainosente ni Kara. Paulit-ulit sa araw na iyon. Kahit ayaw ay pinipilit niya ito para lang masatisfy siya. Dito ang tanging magagawa lang ni Kara ay mag-focus sa isang bagay, ang mabuhay. Habang nangyayari ito, desperadong hinanap ng mga mahal sa buhay ni Kara ang kanyang kinaroroonan. Naniniwala pa rin ang pulisya na tumakas lamang siya, kaya wala nang magawa ang kanyang ina kundi maghintay at umasa na tatawag ang kanyang anak. Ang kanyang ama na nagmamaneho pabalik sa South Carolina ay patuloy na tumatawag sa detective na in charge sa kaso ng kanyang anak para sa mga update. Ngunit wala siyang makuhang malinaw na sagot. Samantala, ang kasintahan ni Kara noon ay naniniwala na nagsasayang ng oras ang pulisya sa pag-aakala na tumakas lang si Kara. Kaya't siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagmaneho sa paligid ng bayan upang hanapin ang berteng sasakyan. Ngunit wala silang makitang anumang lead. Sabi ng kasintahan, lagi kaming magkasama ng girlfriend kong si Kara. Siya ang aking unang pag-ibig. Siya ang mundo ko. Tinatawag ako ni Kara na daddy. Siya ay isang daddy's little girl na mahilig yumakap, humalik at magpa-sweet. May mga tao na nagsasuggest na makilahok siya sa mga pageant. Ngunit ayaw niya dahil isa daw siyang tomboy. Habang wala silang idea kung nasaan si Kara, alam nila at takot sila sa maaring mangyari sa kanya sa mga oras na iyon. Sa kabilang banda, pinilit ang dumukot kay Kara na siya ay palikuan at sa pagkakataong iyon, nagsimula siyang mag-ipon ng maraming impormasyon tungkol sa dumukot sa kanya. Napansin niya ang mga produktong pambabae, lalo na ang hairbrush na may mahabang pulang buhok na nagmumungkahi na may babae kasama ng lalaki sa apartment. Sa isip nito, alam ni Kara na ang pag-aaral ng higit pa tungkol sa taong dumukot sa kanya ay ang tanging paraan para masiguro niyang magbabayad ito para sa kanyang krimen kung sakaling makatakas siya ng buhay. Unti-unti niyang kinuha ang tiwala ng lalaki, natutunan ang higit pang impormasyon tungkol sa kanya. Habang nagluluto ang lalaki, inaalok ni Kara na tumulong sa kusina at ginagamit ito bilang pagkakataon para sumilip sa kanyang mga sulat at tala sa refrigerator. Sinasariwa ang pangalan ng kanyang doktor at dentista para magamit ito sa hinaharap. Habang ang kilos ng babae ay nagbigay ng konting pagtitiwala mula sa lalaki, naging magalang ito sa kanya. Nagsimula siya makipag-usap ng kasyual tungkol sa kanyang mga alaga
at ang kanyang panahon sa Navy, kung saan siya ay na-discharge. Naupo silang magkasama sa sofa at nag-uusap na parabang magkakilala sa normal na sitwasyon. Kahit na ang pag-uugali ng lalaki ay tila mabait, isa pa rin itong banta sa buhay ni Kara. 8 oras matapos ang kanyang pagdukot, pinapanood sa kanya ng lalaki ang balita upang makita kung may naghahanap sa kanya. Nang hindi lumabas ang kanyang pangalan, ginamit ito ng lalaki upang panghinaan siya ng loob. Sinasabing walang nakakaalala sa kanya. Pinilit din ng lalaki ang kanyang bihag na manood ng mga malalaswang recordings. At pinilit siyang ilarawan ang mga ito na parabang nais ng lalaki na gayahin niya ang mga ito para sa kanya. Sa lahat ng ito, nagkukunwari lang si Kara na kalmado. Pinapaniwala ang lalaki na isipin na siya ay okay lang sa lahat ng ito, upang ibaba niya ang kanyang paghigpit kay Kara. Ang taong dumukot ay nangako pa nga na papalayain siya kalaunan, ngunit binalaan siya nito na kung isusumbong niya ang ginawa nito sa pulisya, siya ay mapapahiya lamang habang buhay, dahil nga sa nangyayari sa kanya. Ang hindi alam ng taong dumukot ay masyadong matalino si Kara upang ilagay ang kanyang kapalaran sa mga kamay ng kalalakihan. Alam niya na masyadong maaga para ipagbigay ulat sa media ang kanyang sinapit. Alam niyang hinahanap siya ng kanyang pamilya at alam niyang kailangan niyang lumaban para sa kanyang kaligtasan. Nang araw na iyon, binalik siya ng lalaki sa loob ng kulungan niya upang gumawa ng isang tawag sa telepono. Nanatili siyang kalmado, ginawa ang lahat ng utos sa kanya. Ngunit habang nasa loob, nagkaroon siya ng panic attack. Ang mga dingding ay tila lumiliit at nahihirapan siyang huminga, na nagdulot ng pagkagulat sa taong dumukot sa kanya. Binuksan ng lalaki ang takip at galit na galit dahil sa ingay na ginawa ni Kara. Dito sinabi nga ni Kara na hindi siya makahinga sa loob ng lalagyan. Bilang may kaunting awa kuno upang ipakita na hindi siya ganap na masama, pinanatili ng lalaki na bukas, sa kondisyong ipangako ni Kara na hindi siya sisigaw. Pagkatapos ay tinuloy niya ang kanyang tawag sa telepono. Dito natuklasan ni Kara na kausap ng lalaki ang kanyang asawa. Ito yung babaeng pulang buhok na nakatira sa parehong apartment. Ang taong dumukot sa kanya ay isang lalaking may asawa at dinala niya si Kara upang samahan siya habang wala ang kanyang asawa. Sa paglubog ng gabi, gumamit ang lalaki ng gamot upang pigilan ang kanyang bihag sa pagtakas. Ikinadena niya si Kara sa frame ng kama. Tinali ang kanyang mga binti at natulog sa tabi niya. Alam ni Kara na ang tamang oras upang tumakas ay kapag natutulog na ang lalaki. Ngunit ang gamot na binigay nito ay effective. Siya ay labis na nanghina, inaantok at hirap gumalaw. Kaya sa uli ay nakatulog siya sa tabi ng lalaking dumukot sa kanya. Habang nagtatapos ang araw, katulad ni Kara, ang kanyang mga magulang ay naramdaman ang kawalan ng pag-asa. Hindi pa rin tinitingnan ng pulisya ang kaso ni Kara bilang isang pagdukot. Kaya't ang tanging magagawa nila ay magdasal na sana ay makabalik na si Kara sa kanilang tahanan. Ang pag-iisip sa posibilidad na hindi siya bumalik ay nakakadurog sa puso ng kanyang pamilya. Ayon sa interview sa magulang, alam mo, baka hindi ko na siya makita ulit. Ang tanging misyon mo lang sa buhay bilang isang magulang ay protektahan ng iyong anak. Minsan, hindi mo magawa iyon. Ngunit swerte ni Kara, siya ang unang nagising kinabukasan. Ang pangungot na kanyang kinalalagyan ay totoong nangyayari. Nakita niyang mahimping pa rin ang tulog ng taong dumukot sa kanya, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon para makatakas. Dahil natutulog pa ang lalaki sa tabi niya, ginawa ni Kara ang kanyang makakaya upang tanggalin ang posas na nakakabit sa frame ng kama. Nang hindi niya maabot ito, ginamit niya ang kanyang mga ngipin at unti-unting tinatanggal ang posas. Sa wakas, nakalaya ang kanyang mga kamay. Sunod ay maingat niyang tinanggal ang tali sa kanyang mga binti at dahan-dahang bumaba sa hagdan. Nang makarating siya sa harapan na pintuan, nalaman niyang may metal accordion door na humaharang sa kanyang daan.
Ito'y katulad sa mga tindahan na nafu-fold. Kapag binuksan niya ito, magigising ang lalaki at kaya siyang paputukan mula sa kanyang bintana. Sa kabila ng lahat, alam ni Kara na kailangan niyang subukan ang tumakas. Kahit na siya ay masaktan, alam niyang may makakapansin at makakahanap sa kanila. Ito lang ang kanyang pagkakataon. Dali-daling binuksan ni Kara ang mga pinto. Siya ay nakalabas na nga ng bahay na iyon pagkalipas ng 18 hours na pagdukot sa kanya. Agad siyang tumakbo ng mabilis para makahanap ng tulong. Nakakita siya ng isang sasakyan na dumadaan at tinakbo niya ito. Sinabihan ng mga pasahero na nakatakas lang siya mula sa taong dumukot sa kanya. Itinuro ni Kara sa kanila ang bahay ng taong dumukot sa kanya. Humingi ng tulong na matandaan nila kung aling bahay iyon bago ito magpatulong na dalhin siya sa istasyon ng pulisya. Sa wakas, nakita ni Kara ang bahay kung saan siya ikinulong. Lumiliit ito mula sa rearview mirror, ngunit hindi niya alam na hindi pa tapos ang laban para sa hustisya. Inihatid si Kara sa Richland County Sheriff's Department kung saan iniulat niya ang pagdukot sa kanya sa nag-iisang deputy na naroon sa oras na iyon. Sabi ni Kara, inangat ko ang aking braso upang ipakita ang posas at sinabi kong ako ay si Kara Robinson na dinukot at nakatakas ako. Sa una nagduda ang deputy sa kanyang pahayag kahit nakikita na ang posas sa kanyang pulso. Dagdag pa ni Kara, nagawa ko na ang dapat kong gawin ngunit ngayon parang pinagdududahan ako. Para bang ako ay nagsisinungaling. Gayunpaman nang tawagan ng mga pulisya ang kanyang ina upang iulat na natagpuan na nila ang kanyang anak, ang sigla sa boses ng kanyang ina ay nagpapatunay na si Kara ay nakatakas mula sa taong dumukot sa kanya. Ibinigay ng opisyal ang telepono kay Kara. Pinayagan silang mag-usap ng kanyang ina. Sa wakas, narinig nila ang boses ng isa't isa matapos sa mga nakakilabot na oras. Dito agad na sinimulan ang investigasyon upang mahuli ang taong dumukot sa kanya bago pumunta sa ospital upang idokumento ang kanyang kalagayan. Dinala si Kara pabalik sa lokasyon ng bahay ng dumukot. Ito'y sa Columbia, South Carolina. Gayunpaman, dahil sa bilis na mga pangyayari, hindi maalala ni Kara at mga taong naghatid sa kanya sa istasyon kung aling bahay ang pinanggalingan niya kasi ang mga bahay sa apartment complex ay magkakahawig sa mata ni Kara. Sa kabutihang palad, naroon ang property manager. Isinalaysay ni Kara ang itsura ng dumukot, kasama ang mga alaga ng lalaki at ang mahabang pulang buhok sa banyo na inakala niya sa asawa ng lalaki. Nakilala ng property manager ang mag-asawa at tinuro nga ang tamang bahay. Nagtipon ng mga opisyal sa bahay ng potensyal na armadong dumukot. Nang hindi sila nakatanggap ng tugon mula sa lalaki, tumulong ang property manager sa pagbukas ng pinto. Na ikinagulat nila dahil natagpuan nilang nakatakas na ang dumukot. Sa pamamagitan ng pahayag ni Kara at pag-ugnay nito sa nilalaman ng bahay, nakumpirma ng pulisya na ito ang lokasyon kung saan siya kinulong. Ngunit ang kanilang natuklasan ay nakakagulat. Ang dumukot ay nagngangalang si Richard Mark Ebonitz na pinanganak sa Columbia, South Carolina. Isa siyang Navy veteran na may 2 medalya para sa good conduct na may honorable discharge noong 1992. Siya ay lumipat sa Spotsylvania, Virginia, bago bumalik sa South Carolina kasama ang kanyang asawa. Ang mga taong nakakakilala sa kanya ay naniniwalang isa lang siyang karaniwang tao. Ngunit ang pagtakas ni Kara ay nagpapatunay na mayroon siyang madilim na pagkatao. Si Richard ay nag-iimbak sa isang locker sa kanyang tahanan at ang mga laman nito ay nabunyag na si Kara ay hindi lamang ang kanyang unang biktima. Mayroong mga litrato, videotape at mga tala ng kanyang mga planong pagdukot. Ito'y nagbigay sa mga opisyal ng idea sa kanyang kasaysayan bilang isang nang-aabuso. Ngunit ang mga nakita sa kanyang mga pag-aari ay nagbigay daan upang matuklasan na si Richard ay isang serial na mamamatay tao. Noong September 1996, si Sofia Silva
ay huling nakitang gumagawa ng aralin sa kanyang balkonahe. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa isang lugar. 1 buwan ang lumipas. Ito'y halos 1 taon pagkatapos ang magkapatid na sina Kristen at Catherine Lisk ay kinuha mula sa kanilang bakuran. Di naglaon natagpuan na wala silang buhay sa isang ilog. 5 araw lamang ang lumipas. Alam ng lahat na mas malaki ang kaso ng mga ito kaysa sa pagdukot kay Cara. Ang mga kaso ay nagbigay ng pagkabigla sa komunidad ng Virginia na nagdulot ng takot sa mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Dahil alam nilang ang dumukot ay nakatakas, ikinonekta ng investigasyon ang 2 krimen, ngunit sa kabila ng pagsunod sa ilang lead, nanatiling hindi naluluta sa mga kaso ni na Silva at ang magkapatid na Lisk. Iyon ay hanggang sa pagtakas ni Cara. Ang mga balita ng parehong insidente ay natagpuan sa locker ni Richard na malayo sa lugar kung saan nangyari ang mga ito. Alam ng mga opisyal na walang ibang dahilan para panatilihin ni Richard ang mga ito maliban na lang kung siya ay konektado sa mga krimen. Kaya nakipag-ugnayan ang Richland County Sheriff's Department sa Spotsylvania County at sa FBI upang palawakin ang kanilang investigasyon. Natuklasan ng pulisya ang mga fingerprint ni Kristen Lisk sa loob ng kotse ni Richard 5 taon pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Ang mga hibla mula sa posas ni Cara at ang carpet sa bahay ni Richard ay tumugma rin sa mga natagpuan sa iba pang mga biktima. Pinatunayan nito na si Richard ay kumuha at pumaslang ng hindi bababa sa 3 iba pang babae. Habang nalalaman nila ang tungkol sa iba pang mga batang babae na dinukot at pinaslang ni Richard, nagkaroon ng takot na kung hindi nakaligtas si Cara, maaari rin siyang paslangin. Nang matuklasan na may isang serial na mamamatay tao na malayang gumagalaw, pinalakas ang paghahanap para kay Richard. Ang kanyang asawa at ina na nasa Disney World noong oras ng krimen ay tinawagan at lubos na nagulat sa balita. Samantala, natagpuan ng mga opisyal ang berdeng Trans Am sa bahay ng kanyang ina. Natuklasan na ginamit ni Richard ang sasakyan ng kanyang ina upang dukutin ang teenager. Kinabukasan dumating ang pamilya ni Richard upang makausap ng mga pulis. Ito'y habang patuloy ang kanilang paghahanap sa tumatakas na kriminal. Hindi makapaniwala ang kanyang asawa sa mga aligasyon. Naniniwala siya na si Richard ay isang mabuting tao. Gayunpaman, kinumpirma niya na ang locker ay kanya at pinatotohanan na pinipigilan siya ng kanyang asawa na buksan ito. Taliwas dito, pinatunayan ng ex-wife ni Richard na siya ay may nakakagambalang mga pantasya tungkol sa mga pagdukot na itinago niya mula sa kanyang bagong asawa. Sa panahon ng pagkabihag ni Silva, ang ex-wife ni Richard ay nagbabakasyon at sila ay hiwalay na noong dinukot niya ang mga magkakapatid na Lisk. Sinabi rin ng kapatid ni Richard na ang kanilang ama ay isang marahas at mapangkontrol na tao at ang kanyang kapatid ay may parehong pag-uugali. Habang lumalaki, sinaktan niya ang kanyang kapatid noong sila ay bata pa at nasangkot ito sa isang pagnanakaw. Si Richard ay naaresto rin noong 1987 dahil sa pagpapakita ng sarili sa isang teenager at inamin sa kanyang testimonya na nagugustuhan niyang magpakasaya sa harap ng mga babae. Ang pahayag na ito ay nagpapatibay sa kaso laban kay Richard, ngunit may isa pang bagay na kinukumpisal ang kanyang kapatid. Ang lalaki ay nakipag-ugnayan sa kanya habang tumatakas at inamin na gumawa siya ng higit pang mga krimen kaysa sa kanyang alaala. Sinabi rin niya na ginamit niya ang kotse ng kanyang asawa at kasalukuyang nananatili sa Florida, kung saan inaasahan niyang makakatagpo niya ang kanyang kapatid para humingi ng tulong. Agad na ipinadala ang mga pulis upang hulihin ang lalaki, ngunit pa makarating sila, ay nakatakas na siya. Gayunpaman, sinubukan ni Richard na makipagkita sa kanyang kapatid sa Florida noong June 27, 2002. Na maganap ito, nagkaroon ng mabilisang habulan ng kotse na natapos sa pagkabangga ng sasakyan ni Richard. Nang siya ay napalibutan ng mga opisyal at canine dogs, tanging isang paraan ng pagtakas ang kanyang ginawa, ang pagpaslang sa kanyang sarili. Nang marinig ni Cara ang pagkamatay ng taong dumukot sa kanya, siya ay nadismaya.
Siya ay nakaligtas at nakabawi kasama ang kanyang mga mahal sa buhay at ang tanging nais niya lang ay ang hustisya. Ang dalhin ng lalaki sa hukuman at panoorin ang kanyang muka habang nauunawaan nito na ang pagpili kay Kara sa araw na iyon bilang biktima ay ang kanyang ikababagsak. Gayunpaman, ang pagkakatuklas ng koneksyon ni Richard sa mga kaso ni na Silva at ng magkapatid na Lisk ay naging napakahalaga. Ang mga tala at gamit sa bahay ni Richard ay nag-ugnay din sa kanya sa iba pang mga kaso, partikular na ang kamatayan ng isang estudyante sa Baltimore noong 1996. Ang mga ebidensya ay patuloy na sinusuri at wala pang natutukoy na bagong pagkakatugma hanggang ngayon. Inimbestigahan din ng pulisya kung nakagawa si Richard ng serye ng mga pag-atake noong late 1990s. Hindi lamang nakaligtas si Kara sa kanyang sariling pagkakabihag, ngunit nakatulong din siya sa pagbigay ng closure sa mga pamilya ng mga nakaraang biktima at nakasiguro na hindi na ulit makakagawa si Richard ng krimen laban sa iba. Sabi ni Kara, hindi madali ang maging isang survivor. Ayokong tratuhin ako ng iba na para bang ako'y gawa sa salamin o babasagin. Si Kara na dating napaka mapagmahal, ngunit ang batang bumalik ay hindi na gustong yumakap o mag-kiss kahit sa pisngi. Para sa kanyang ina, ito ay higit pa sa nakakalungkot. Kahit na bumalik siya sa kanyang pamilya, nauunawaan nila na kailangan ni Kara ng kanyang sariling oras at espasyo para makamove on. Ilang buwan siyang nahirapan sa nangyari at hirap isipin na paano haharapin ang idea na kung hindi siya nakatakas, baka siya rin ay kapareho ng kapalaran ng ibang biktima ni Richard. Gayunpaman, nagkaroon ng koneksyon si Kara sa mga pamilya na kanyang nabigyan ng hustisya. Nakakatulong ito sa kanya na tanggapin na siya ay nakaligtas at kaya niya magpatuloy sa kanyang buhay. Ang kanyang tapang at katalinuhan ay nakakuha ng pansin at respeto mula kay Richland County Sheriff Leon Lott na kinuha si Kara sa ilalim ng kanyang kalinga at tinrato siya tulad ng kanyang sariling anak. Sabi niya, isa siyang survivor, isa siyang fighter, at isa siyang warrior. Sisiguraduhin namin siya ay magpapatuloy sa pagiging survivor kaya't nagkaisa kami. Sa tulong ng kanyang pamilya, mga kaibigan at bagong mentor, pinalakas ni Kara ang kanyang paniniwala na hindi siya biktima, kundi isa siyang matagumpay na tao. Ngunit alam din niya na isa lamang siya sa ilang mga pinalad na nakatakas sa kanilang mga bangungot at nabuhay upang magkwento tungkol dito. Sa isiping iyon, pinili ni Kara ang landas na magbibigay sa kanya upang makatulong sa iba pang tulad niya. Ilang taon pagkatapos ng trahedya, kailangan niya ng trabaho sa Summer at binigyan siya ni Sheriff Lott ng posisyon sa kanyang department. Nagtrabaho si Kara sa parehong istasyon ng pulisya na tumulong sa paglutas ng kanyang kaso. Kahit na nakatungtong siya sa kolehiyo upang maging guro, ang kanyang oras doon ay nagbigay inspirasyon upang pagsamahin ng pinakamahusay na aspeto ng parehong karera. Kaya't pumasok si Kara sa Police Academy at naging isang school resource officer. Habang nasa academy, hindi niya pinahayag ang kanyang karanasan. Ngunit nang magsimulang ituro ng isang instructor ang tungkol sa kanyang kaso, naging kilala ang kanyang kwento. Binigyan siya ng award ng academy para sa kanyang katapangan at lakas ng loob na kinikilala kung paano niya nalampasan ang isang mamamatay tao. Ito ilang taon bago siya nagsimula ng kanyang pagsasanay. Ngayon si Kara Robinson Chamberlain ay may asawa na at pinalalaki ang kanyang mga anak, habang patuloy na nagbibigay lakas sa iba pang mga nakaligtas tulad niya. Sabi niya, sa tingin ko na kung tatawagin mo ang iyong sarili na biktima, ibig sabihin ay may kumuha ng isang bagay mula sa iyo. Tumanggi akong bigyan ang taong iyon ng kapangyarihan. Ang nangyari sa akin ay hindi magtatakda kung sino ako. Ikaw, ano masasabi mo sa nangyari kay Kara? Nararapat ba ang nangyari kay Richard? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!